I have difficulty taking screens. Charlene, are you here? Good morning. Love Charlene Lagundi, dito ako naman. Yes po, nandito na po ako, Doc. Okay. Okay, time done. O Miss Charlene, bakit late ka daw? Mga late, pinapakanta natin. Okay. So, those are the modality, no? I will proceed unless you have questions. I mean, I'll proceed. May tanong ba kayo sa especially mga late enrollees natin? Yes, Sir LJ. Kasi Sir LJ, nakamit si Sir siguro. Wala po sir. Sige. Well, now proceed. Ating lesson kasi 10:45 na. Okay, so guys, now mga teachers, would-be teachers, I always lay down this. You should always have the learning outcomes, learning competencies ng inyong mga lesson presenting pag sa tertiary learning outcomes yan pero pag sa senior high school, we call this the learning competencies. So ito yung mga target natin sa mga students natin after conducting the lesson. For example, for you guys, after the topic, ito yung mga you should be capable of doing. Example, after the lesson, you should know how to differentiate traditional, product-based, and portfolio-based assessment up to learning outcome number 7. So I will take you responsible for the learning outcomes natin. Okay? And once again nga pala, ang ginagawa ko pag synchronous like this one, what I do is I give the activity. Pero pag synchronous, what I give is the quiz, online quiz. No? Parang I know I already have like 2 online quizzes, 2 assessment. So ginagawa ko yung pag-synchronous activity. So after this one, I'm going to post the activity. Activity naman natin I give ample deadline, enough time, like 7 days, 6 days for you to submit yung mga activities na yan. So parang I already have like 4 activities posted. Okay, so as part of I want you to be, especially hindi mga dito, mga nasa academy dito. I know you already know the CPE.
or the competency-based education. Pag sa university, we call this the OBE naman. The outcome-based education. Ito yung pinopromote natin kasi dati, pag gumagawa kayo ng lesson, for example, I've been in the academy for the last 26 years. Dati, ang nakalagay sa mga lesson natin, objectives of the lesson. Ngayon kasi OBE tayo or CB, ibig sabihin, we are after the skills to be developed ng mga learners natin after a certain lesson. Not necessarily yung objectives ng isang faculty. So before, it was teacher-centered. Ngayon, ito mga board exam question tayo. Ngayon kasi, learner-centered ang ating ginagawang education. You should know what are the skills na gusto mo develop. Nga pala, meron pala ako sa aking channel, meron yung mga reviewer about let sa aking YouTube channel. If you want to browse my channel, I uploaded like 2 recordings already, so pwede mo siyang tingnan. And I also give reviewers sa inyo. Kaya lang yung reviewer ko binibigay dun sa mga talagang magpo-push through sa let, kasi baka mamaya nabigyan ko ng reviewer tapos hindi pala magtitig ng exam, sayang lang. So if you are really inclined to pursue yung let exam next year, so I can give you the reviewer. Pero yung reviewer ko naka-record din sa aking YouTube channel kasi mga PowerPoint naman yun para makapasa. Parang yun pala nagre-review na sa Okay, Miss Jessa, would you mind reading yung ating definition ng product and portfolio assessment? Si Miss Jessa. Miss Jessa kasi pinakaunang pumasok. Sige po, sir. Ay, sige po. So, nadidinig po ako, sir? Yes, you Or are. medyo mahina po signal. Okay naman. Sige po. Sige po. So, product and portfolio assessment. Product and portfolio assessments play a crucial role in competency-based education, or CBE, by offering distinct yet complementary approaches to measuring learner mastery. So, product assessments focus on evaluating final outputs such as projects, presentations, and tests, demonstrating specific skills or knowledge. Lahat po ba, sir? Or yun lang pong unang part? Yeah. Thank you Okay. for reading Sige this. po. Yes. So, meron tayong dalawang types of assessment, the product and the portfolio. Di ba last time I presented yung performance-based assessment. Doon ay minimeasure natin yung psychomotor skills ng mga students. Dito naman ibang skills naman, yung kanilang creativity, yung paggawa ng mga structured ng mga project or presentation, mga sample posters, designing products, research, marketing plans, yan sa mga students natin. Yun ang product assessment. Pag portfolio assessment naman, that is different kasi pag portfolio, at sa university, pinapagawa natin to sa mga estudyante. Example, sa mga student ko, from the start, I will tell them, the final output is because we're going to compile a portfolio. We're going to present a portfolio. Ibig sabihin, all your quizzes, all your exams, all your booklets, assignment activities are to be compiled. Again, so may creativity din kasi doon kasi they are asked to bookbind. Or pwede naman digital, pwede naman digital presentation pinapagawa ko sa kanila. Pwedeng digital kasi nga if you want to test the skills ng mga students in video, tapos mga PowerPoint, digital. Gusto mo namang yung your skills in illustration, so you can have this, yung portfolio talaga na pinapabookbind. So that is
for the product and portfolio management. So, why we are giving portfolio? If you want to test yung growth ng mga estudyante mo, sa portfolio pinapagawa natin sa kanila. As example, they will compile their quizzes, their activities, so validity siya, no? So, pag nakita na compile mga quizzes, example for the whole SEM, you give 10 quizzes. Ang nakikita nila doon na yung mga quizzes ay tumataas. Example, quiz 1, 85 lang siya, no? Then 86, 87. So, kumbaga sa portfolio, they can monitor the progress, development, at yung mga feedback na binibigay. Kaya, maganda rin pag yung portfolio, especially sa mga basic education. So, pwedeng pagawa yung product and portfolio both sa tertiary tapos sa basic. Sa tertiary, pinapagawa rin, for example, poster, right? Subject, example, marketing. We'll tell them to create a poster using Canva. Ayan, kasi tuwang-tuwa sila pag napagamit sila ng Canva. Impromptu. Pwede sa impromptu, no? Within the class, pwedeng gawin yung poster Or pwede naman siyang collaborations, pwede matagal submission, example, 1 week. Tuwang-tuwa sila pag pinapagawa sila ng ganun. No? Okay, so, benefits why we are doing portfolio and product management. Product assessment provide clear evidence ng skills. Kasi gawa talaga yung kanina, pag structure talaga yung pinapagawa natin sa kanila, hindi lang yung narrative. Example, magaling sila sa recitation pagdating sa essay, for example, or not essay, but they are good in recitation when it comes to research. Pero pagdating sa paggawa mismo ng research, yung structure talaga, that is one reason why we are asking them to submit a book bind. Sa research, pinapasubmit ko lang yung book bind. Hindi lang yung soft copy. Kasi structured yung book bind. Example, yung pagsunod sa instruction ng mga estudyante natin. Maraming skills yung nade-develop sa pag sila ay gumagawa. Example, problem-solving skills, no? Paggawa ng product, anong skills ang pwede ma-develop? Problem-solving skills. Bakit? Kasi may mga challenges, no? Pag sila gumagawa ng project or product, example, yung challenges, nag-aaway-away, di ba? So, yung walang teamwork, na-develop din pag sinabi natin project-based ang ating pinapagawa. Or din yung decision-making din, no? Sa decision-making skills in project. Kasi yung what are the materials to be used? What design are to be used? So, meron silang decision-making skills, no? Technical, practical skills, yan. Pagdating sa project. Production, paggamit ng technology, accuracy, precision, yan, i-develop sa kanila yun. Pag sa research naman, yung effort nila, teamwork, team building, kanilang communication, problem-solving skills, conflict resolution. So, ganda siyang gawin pag project-based. What are the challenges ng isang product-based assessment? Pag product-based kasi, isang beses lang siyang gagawin Parang pag product-based, isang SEM, isang project lang. So parang you cannot measure yung growth ng isang estudyante pag sinabi natin project-based. Example lang, nag-submit sila ng project. Tapos may kulang. So, parang wala sa masyadong time na ayusin or improve yung product nila. Kasi submission na Samantalang pag portfolio, ang portfolio meron siyang growth You will monitor the growth isang estudyante pag portfolio sa ginagawa natin. Kasi from day 1, they will compile, di ba? Ikikita natin yung progress ng bata. Kung sila yung gumagaling talaga. Pag project, isang beses lang Pag research, isang beses lang Parang isang beses mo lang siya assess. Kasi siyempre mga project ay final requirements siya. So parang yun ang limitation ng it fails to capture the process or growth ng isang estudyante pag product or project ang ating pinapagawa sa kanila.
Kasi although may feedback, pero wala na masyadong time to improve eh. Di ba normally mga project or research or final requirements yan. So parang wala na masyadong time. You can give the feedback, pero yung growth nila, hindi mo na masyadong ma-measure. No? Sinabi natin product assessment. Okay, so yan ang portfolio assessment naman. Yung portfolio, pabasa natin, nagbasa na si Miss Jessa kanina. Okay. Yan, pababasa na kayo. Si Joshua naman. Sir Joshua, Ralieca, dito ka ba? Pabasa natin. Wala si Joshua. Okay, volunteer. Sige, pabasa na lang. Portfolio assessment. Sir Algie. Portfolio assessment is a powerful tool in competency-based education as it captures a learner's growth and progress over time. By collecting various learner outputs, portfolios provide a comprehensive view of competencies developed. They showcase a learner's journey through reflections, digital artifacts, and various projects, allowing for self-assessment and personalized learning. This method encourages engagement and helps educators understand the depth of a student's skills, demonstrating continuous improvement. Hey, thank you, Sir Algie. Sir Algie is a faculty rin, di ba? Si Pamantasan ng Muntinlupa. BSBA din, Sir Algie, tinuturo mo, sir, sa Muntinlupa. Marketing Yes, din, sir. Yes po, PSBA major in marketing po. Dito sa BMC kasi, guys, ang program dito, mga BSBA din BSBA marketing, BSBA finance, HR, OM. Karamihan, ang hawak ko karamihan BSBA, tapos pagdating sa research naman, mga edu. Tapos mga HMTM naman. Tapos sa senior high school ay handle research din. Practical research, and I handle ABM, fundamentals of business naman sa senior high school. Yan. Pag portfolio, 2 words, personalized learning, tapos continuous improvement. No? Yan ang nakukuha natin sa portfolio. Kasi pag sinabing personalized learning, nakikita nila yung progress nila, yan sila yung mag-improve. Pag nakita nila ang mababa ako dito, so dapat next quiz, naman ako? Medyo tumaas ako ng 1%. Okay, so tuloy-tuloy siya. So, kahit tayo guys, kahit tayo, tingnan mo yung project mo nung pinakaunang project, compare mo sa latest project, kita mo nag-improve ka Tulad sa akin dati, pag gumagawa ako dati ng PowerPoint, napaka-crude. Siguro mga PowerPoint, 20 years ago, pinakaunang gamit ng PowerPoint, year 1998 yan, year 1998. Pero tapos 20 years ago, pag binabalikan ko dati, ginawa ko yung PowerPoint dati, napaka-crude. Parang kulang talaga compared sa ginagawa mo ngayon. Okay? Pag gino-compile mo siya, the same thing pa ikaw ay mga compilation ng mga video recording. For example, sa aking channel, I started my channel siguro 2019. Yung mga video ko dati, pag ako yung nag-edit, hindi masyadong maganda. Pero pag nakita mo yung una mo, tinataasan mo nag-level up ka compared sa mga video yung ginagawa mo ngayon. So, may ginagamit ka ng mga tools, no? So, yun ang maganda sa portfolio, no? Meron silang self-improvement kasi you will not discover yung mga errors mo dati pag wala kang comparison. Pag wala kang benchmark, dapat tinataas mo yung dati mong performance, no? Dapat mas maganda na. Yan ang ating tinatarget sa mga bata. They should monitor yung kanilang progress or improvement. That is portfolio. Sa portfolio they are developing din problem solving din, communication skill. Kasi pag portfolio, diba, they are writing, they are gathering evidence, they are drafting, they also solve. Kasi pag meron silang portfolio, we are giving them feedback.
yung kanilang problem-solving skills, nade-develop din kasi they revise their output based on the feedback ng mga faculty. Plus, may reflection din, di ba? Okay, so, benefit consideration, portfolio, poster self-reflection, critical thinking, they evaluate their work quality, failure na nangyari din, and meron din consideration dito. For example, effective portfolio use requires clear criteria. So, pag nag-present tayo ng assessment portfolio, we should be rolling out the criteria. So, lahat naman na ginagawa natin performance-based, subjective type, product assessment, portfolio assessment, we should be laying down the criteria. Example, the rubrics, no? Na ginagawa natin. Para malaman natin kung saan natin sila i-assess. At para malaman din kung saan sila i-assess. So parang criteria are the guide na pwede lang sundan if they are creating their portfolio, example, organization, the content, the creativity, submission time, di ba? O minsan yung dami ng pages, di ba? Meron din mga faculty na nag-check kung maraming pages, sabihin masyadong active yung bata. Pag marami siyang ginawa, meron din siyang wait So minsan yung mga bata, dinadamihan, di ba? Dinadamihan pa lang ginagawa. Kumbaga, they can do this simply, pero yung iba ay talagang nagdadagdag. Dinadagdag ng ginagawa. Ikaw naman na faculty, di ba? You can't help but to put more credits din. Dun sa medyo makapal, no? Medyo makapal yung kanilang ginagawa. So makapal na, marami na siyang laman, tapos very creative. Maganda yung content. Tapos on time ang submission. Siyempre yung kapal, mayroon siyang weight, no? Purpose of product assessment, understanding. Sample, nagtuturo ako ng practical research senior high school. Tapos mayroon akong mga tinuturo sa mga concept in writing. Kasi yung bookbind product yun Pag nagpa-bookbind sila, yung kanilang pinaka-output, those are product. Yun ang ina-assess natin. Aside from the presentations, kaya may final defense or a presentation. Mayroon ding submission ng final output. Pagkatapos ng defense, yun ang product. Now, may concept example ako sa research, yung paggamit ng template, pagkakasunod-sunod ng mga parts ng research, mga for concept. So, tinitingnan natin if they know. Kasi may nagpapabookbind, walang-kulang. Sabi ko sa kanila, yung pagkakasunod-sunod, dapat signed muna, signed ng mga panelists before bookbinding. Yung iba ay nakakalimutan. Ay isama yung ibang mga parts. Minsan may nagpabookbind, kulang chapter 2. Ito naging core concept sa research yung dapat meron kang mga review literature and studies. So, kulang siya. So you should know, you should check if they have understood yung concept na tinuturo mo. And creativity, ito naman ay sa poster making, diba? Or one time mga student ng BMC, we went to Ilocos. Field trip. Not field trip, but we call this immersion, educational immersion tawag namin dyan. Ang pinaka-output nila doon, they are going to shoot a video, 5-minute video about their journey papunta sa Ilocos. No? So, din lumalabas ang creativity. May mga simpleng video, talagang nag-record lang tapos submit. Meron namang mga recordings na talagang they use video editing tools. So, creative
Iba naman, if they know how to apply yung kanilang mga natutunan, example sa poster making, di ba? Nagtuturo ka example ng marketing, ng customer service sa marketing, they are going to transfer the idea into a poster. Sa application naman, no, ng idea. Kung talaga nag-grasp nila yung tinuturong example, 10 ways how to handle angry customers. They're going to make a poster na comprehensive yung poster, nandoon na lahat yung 10 types of handling customer. So, tingnan natin kung talagang they grasp the idea na sa isang poster lahat. So, application tawag natin dyan, di ba? May magaling mag-drawing, may magaling mag-edit. So, kahit iba dinadaan sa yung content hindi masyadong maganda, pero yung combination example ng colors, no, ng mga kanilang posters, paggamit ng colors. Pero din siyang weight kasi may visual, no? May dito yung visual, may point yung visual sa sa poster, content, visual, creativity. Kaya mga gine-grade natin. So those are the reasons why we are doing product assessment. Elements sa product assessment, dapat clear ang criteria. So meron ka tayong rubrics na ginagamit. Pag tayo ay so we are not guessing. Hindi tayo mahirapan mga teacher in assessing. Gagawa tayong rubrics para transparent. Para magtanong sa estudyante, sir, paano po chinekan yung aming product, yung aming poster? Itong criteria, meron tayong rubrics na pinipresent. Then, there should also be alignment. Pag sinabing alignment, yung assessment ay ina-assess natin yung outcome, yung learning outcomes na ating pinapresent at the start. Meron tayong learning outcomes, di ba sabi natin, every lesson, we start with rolling out the learning outcomes. Para pagkatapos ng lesson, i-check natin yun. Kung talagang nakuha nila yung learning outcomes na yun. Then how do we check? We roll out assessment. We do assessment para malaman natin. Example, ang learning outcomes is the students should know how to apply yung result ng isang research sa business. Ayun, learning outcomes natin yan. Or the students should know how to create marketing plan. Learning outcomes. Then we check, we assess yung kanilang product kung talagang marunong siyang gumawa ng marketing plan. Dapat mayroong alignment. Pag gumagawa tayo ng ng ating syllabus later on, chinecheck ng principal, program head, no, kung talagang aligned siya. Example, yung learning outcomes ba ay aligned dun sa mga assessment method na gagawin. Kasi mamaya ang learning outcome is about students should know how to draw. Tapos ang iyong assessment ay narrative. So hindi na siya aligned. Drawing and narrative, di ba? Hindi na masyadong aligned. So dapat pantay. And elements, students should be involved in the assessment process. The reflection, may feedback tayong ginagawa sa dun sa after assessing. Example, nag-submit ng bookbind yung student. Then, we give the feedback sa mga estudyante. Yung ginagawa ko sa before, kahit sabihin natin, they are not allowed to do the bookbinding na kanilang product hanggang hindi ina-approve. Kasi kinecheck ko muna lahat. But the thing is, pagkatapos ng bookbind, meron pa rin mali. Hindi may iwasan, no? Ayoko nang pabaklas yung kanilang mga bookbind kasi mahal ang pa-bookbind. Nagpa-feedback na lang ako. So ito, next time, no?
yung mga kulang sa inyo. Example, yung pagination, mali. Hindi naman masyadong major revision, but minor revisions na naman. Example, margin, tapos header, tapos pagination sa ilalim. Yun. Font, spacing. Meron pa rin feedback na gagawin. Whether it is a poster, a PowerPoint presentation, a video, recording, nag-feedback tayo for improvement ng mga estudyante. Teka, may tao ba dyan? Okay, steps to designing. Firstly, identify the goal. Yung goal natin na sa learning objectives naman, sa learning outcomes sa mga estudyante. Ano bang gusto nating ma-achieve pag nagpapagawa? Hindi tayo basta-basta nagpapagawa ng poster, ng project. Saan pinagawa mo sila ng product. Example, the subject is innovative management. I ask them to, for the next meeting, you bring a simple product innovation. Simple lang simple lang ang innovation. Hindi naman ito mga technical na Sabi ko, sabi ko, you find a product within your household. Tapos, gawa ka out of that product, gawa ka ng isang product na pwedeng pakinabangan, pakinabangan sa household din ninyo. Example, isa nagdala ang kanyang household item, tinidor. Tapos, gumawa siya ng parang pang-scrub. Out of the tinidor, gumawa siya ng pang-scrub. Tapos mayroon naman yung isang bata naman, ang kanya picture frame, lumang picture frame, yung kanyang nakita. Maganda yung picture frame, ginawa niyang table. So we should identify the goal, example, the critical thinking or creativity is goal number 1. Then create clear, concise instruction doon sa mga expectation sa mga estudyante natin. Example, expectation, dapat yan ay continuous, dapat functional, Functional, criteria, dapat ginagamit, dapat magamit yung product na inyong ginagawa. Then you may feedback, then choose product type, anong gusto mong gawin. Sabi ko sa akin, project or presentation. Then important then, we always have the rubrics na pwede nating gawin. Maraming klase ng rubrics, mga rubrics na holistic, rubrics na analytical, yung comprehensive mga analytical, yan talaga may mga columns, tapos mayroong mga rows. Mga rubrics naman, may isang column lang, mga rubrics. Ang rubric, isang row naman. So, iba-ibang pwede nating gamitin. If you want talaga yung gustong pahirapan sarili mo or talagang gusto mong ikaw ay credible or talagang transparent, ang ginagawa ko yung analytical talaga. Maraming columns, tapos maraming rows. Para pagdating ng estudyante, especially sa mga estudyante guys, sa college, ito alam ni Sir LG ito. Pag sa college, mga estudyante hindi masyadong grade conscious. Pero pag sa high school, mga estudyante, grade conscious. Itatanong talaga sa iyo paano, how did you come out with the grade nila? So dapat yung rubrics mo naka-ready, yung breakdown dapat naka-ready. Mga matatanong kasi especially sa private school, mas mas grade conscious. High school, tapos kasi sa high school may valedictorian so parang napaka-important na ikaw isang valedictorian. Kasi konti lang yun. Samantalang sa college, walang valedictorian Parang may loud Anyway, rubrics, ito sample. One reasons why we are doing rubrics, improvement, aligning education standard
clarity, dapat objective tayo. Kaya may rubrics. Kasi kahit essay ang pinapagawa natin, dapat may rubrics. Kasi hindi natin i-score ng essay by checking one by one. Pwede using rubrics, transparency, tapos for improvement, tapos aligning. So I have here a sample of a rubrics. Ito yung mga sinasabi kanina, mga sample ng mga types of rubrics. Analytical, holistic, and single point rubrics. Pag analytical, maraming criteria. Maraming columns, maraming rows. Pag holistic, isang column lang. Pag single point, isang criteria lang yung sinecheck. So, para maliwanagan, no? I have here a sample. Yan, ito yung rubrics na pwede natin gamitin sa project. Kasi meron dito, we'll check the project sa materials na ginamit, the procedure, workmanship, creativity. So, excellent, good, tapos pwede din have the total. Ito ang buong to guys, no? This is analytical. Kasi kompleto siya, no? Meron siyang marami siyang columns. Marami rin siyang rows, no? Minsan 4 na columns yan, eh. Minsan 5 columns. Minsan 3 rows, 4 na rows. Pero talagang comprehensive siya. Analytical tawag natin. Pero pag ginamit mo dito ay ito lang, no? You will just check them materials. Kung may materials, sige, okay. Pag wala, hindi okay. Pag creative, okay. Pag hindi masyadong okay. So pag holistic, ito lang. Isang column lang siya, no? Pag single point naman, analytic, di ba? Analytic rubrics, holistic, tapos single point. Pag single point, ito lang, materials. Sabi ng nag-check, o sige, ang titignan ko dito, yung materials lang. Ang titignan ko dito, yung creativity. Never mind the materials, basta nakita kong creativity mo. So, okay sa akin yan. So, single point, kasi isang rule lang eh. Okay? Or, kahit gaano ka creative, ang titignan ko yung yung materials na ginamit mo lang. Kung talaga is, yun ay local, kung gamit kang local materials, okay. Kasi masyadong creative. Pwede mo sinabi na ba, sige, never mind the creativity, never mind the materials na ginamit, basta nakita ko na you have followed the procedure correctly. So isang check nila, no? At tinawag siyang single point, but ang palagi natin ginagamit, of course, the analytical. Yung buo ay ginagamit natin. Pag sa tertiary level, no, medyo marami ng columns siya. 5 columns. Tapos, 5 rows. Pag tertiary level, siguro pwede ito sa mga high school level lang. Depende sa ano. Of course, this one is for yung mga tangible products na ginagawa, no? Pag research naman, no? Pag research output naman yung pinapagawa mo dito, so wala namang workmanship na doon nalalabas, no? Kasi pag research ang iyong ginawa, yung content, di ba? Yung timeliness pag-submit, yung laman, yung grammar, yung quality ng book bind, kung sumunod ba sa procedure, tingnan natin sa mga results. So depende sa project yung ating pinapagawa sa mga students natin. So I'm moving my slide. Benefits ng rubrics. Ayan. So the reason why we are having rubrics, transparency. The students understand expectation bago sila magsulat, bago sila gumawa. Dapat alam nila yung ine-expect ng checker ng faculty or ng mga professor. The challenges, time consuming ang paggawa ng
rubrics. Kaya mga faculty, mga teachers should also be trained in developing rubrics. Wala, marami namang rubrics sa online. Sakto lang mga sa online maraming yun nga lang, no? Yung paggamit ng criteria, doon na lang tayo kasi nakalatag na sa atin yung mga rubrics na yun Paano natin understand yung mga criteria, paano natin i-apply sa ating mga estudyante. Kasi we can't avoid AI naman sa education, di ba? Kasi nandiyan na siya So gagamitin na natin isang tool, yung AI. Pero hindi natin, we should not allow the AI to do the work for us. Para sa estudyante. Kaya pwede ba ako gumamit ng AI sa research? O pwede naman, kaya lang, huwag mong gamitin yung AI kasi ang susulat ng research para sa'yo. Gamitin mo siya as a tool, no? Example, pag-check ng grammar, pag-check ng sentence construction, ibig sabihin, may ginawa ka na, tapos nagpapatulong ka lang sa AI. Diba kasi, talagang AI yung pinapagawa lang. Kaya yung mga nasa Facebook, na nag-offer ng dissertation for 50,000 pesos. Nag-offer ng thesis for 40,000. Nag-comment ako minsan doon Comment ako doon. It is unethical. Sabi na sa amin. Kasi kami, mga matagal sa academe, no? Talagang we spent years in writing. Tapos yung iba, magpapagawa lang, no? Ng mga thesis nila o research. Kasi for example, ako nagsulat ako ng dissertation. 1 taon, ganun. Tapos yung iba, magpapagawa lang. Kasi 40,000 lang 40,000 ang paggawa. Pero walang parang you don't embrace yung project mo pag hindi ikaw yung gumawa. Parang walang contentment, diba? Pag hindi ikaw gumawa. So dapat, pag mga teacher tulad natin, talagang we should embrace na talagang baby natin yung project na ating ginawa. Wala nakaraan may isang kasama. So, pwede mo magpagawa ng research sa'yo. yung bang ako daw magsusulat para sa kanya. Sabi ko, hindi ko ginagawa yan. Sabi ko, tumutulong lang ako pagsulat ng thesis or ng dissertation. Nag-advise lang ako, sabi ko. Hindi talaga ako, although kaya ko namang gawin, pero hindi ko ginagawa yan magsusulat. Kasi for me, pag ikaw ay teacher, faculty, ganun dapat ikaw ay nagre-research talaga. Mga teachers tulad natin later on, guys, we don't just rely on books. We do our research. We supplement yung books through research. Kasi pag puro libro lang ang ginagamit natin, books are obsolete, di ba? So dapat we supplement. Portfolio assessment. So once again, I want to read on this one. Portfolio is different from traditional kasi pag portfolio, we see the growth of the students as time passes by, and of course, merong reflection ng ginagawa sa estudyante pag portfolio. Yung kanilang ginagawa. Hindi palaging rote memorization or habitual memorization ang pinapagawa ng estudyante. Hindi lang performance. Hindi lang pag-memorize. Yung pag-memorize kasi, understanding, that is the lowest level of Bloom's taxonomy, diba? Tapos yung performance din, hindi lang puro dancing. May mga estudyante magaling sa dancing, kaya may check the performance. Pero hindi magaling magsulat. Creative. Magsulat. May magaling na gumawa ng mga compilation. Kaya meron tayong ginagawang assessment through portfolio. Para makita natin lahat,
yung mga magaling sa essay o na may activity na para sa kanila. Magaling sa performance, may activity para sa kanila. Yan mga creative na magaling sa handiwork, creativity, content creation. Yan. Meron tayong portfolio and product. Para makita natin lahat ng mga estudyante na. And that is a board exam question. My portfolio, showcase portfolio. Ang showcase portfolio, ito yung ang nilalagay nila dyan sa showcase portfolio, ito yung mga gawa nila, yung gawa ng mga estudyante, the best project ng estudyante. O, yan ang ginagawa. The best work only. Yung mga estudyante mamimili ng kanilang project, yan ang showcase portfolio. Yun ang sinasama yung mga portfolyo hindi masyado maganda. Yung pangalawa naman, the working portfolio, itong mga project ng estudyante naman na in progress. Wala kang dyan. Mga hindi pa tapos no, sa sa portfolio na work portfolio. Then may assessment portfolio, ito naman ay for evaluation purpose. They are presenting more for lahat ng portfolio nila, lahat ng projects. The purpose is lahat ng check ng teacher sinasama sa portfolio kasi the type is assessment portfolio. So iba-iba na. Ibig sabihin, itong showcase portfolio, itong mga project na the best na kanilang ginawa. Itong working, ito yung mga project na tinatapos nila. Hindi pa masyadong tapos. Ito naman, assessment portfolio, ito yung lahat ng project, lahat ng quizzes, lahat ng assignment ay kino-compile kasi i-grade na teacher. Kaya tinawag natin siya assessment portfolio. Okay, and steps to create portfolio, we select the work. Ano papagawa natin sa kanila? Example, you want mga assignment lang, establish a criteria, di ba? Then, they should reflect, dapat may reflection sa kanilang mga ginagawa. Kaya kapag sa portfolio, na-develop din yung writing skills ng mga estudyante. Kasi meron silang reflection na ginagawa. Okay? And some of them can also use digital tools. Digital portfolio using Canva, for example. So they really like using Canva, presentation, posters, mga video, yan, nasa Canva lahat eh. Okay, ito yung mga, how are we going to evaluate the content, ang kanilang mga sinasubmit, creativity, technical skills, and organization ng kanilang mga portfolio or project. Sa research, pwede rin gawin to, no? Pwede rin sa research. Example, yung laman. Sa research kasi, ang chinechekan dito, yung laman. Tapos yung format, creativity, and technical skills, at pag-organize sa mga parts ng research. I-check ko nga, kasi after every meeting, sinasubmit namin sa group chat yung attendance, kung ilan yung umattend sa isang meeting. So today, ang umattend ay tama na, Acosta hindi dumating, no? Frontada hindi rin dumating. Charlene nandyan no? Charlene? Yes, Doc. Andito po ako. Okay. Sa absent, 3 lang. Sa attendance for the day, si Milian dumating? Okay, hindi na. Okay, sa absent ay 3 lang. Sa attendance for the day to be reported, siyempre guys, pag masyadong marami ng absences, especially mga late enrollee, no? Pag masyadong marami ng absences, ay dropping status na yon. Example, 2 meetings na sunod-sunod, 2 meetings hindi uma-attend.
So, red flag na siya. So, 26 ang attendance for today. Yes, 26. We started like 14 lang, And 26 na tayo. Okay, so I'm going to end the lesson, the session today. And bear in mind, the next meeting I know is midterm examination. To be sure na you will take the midterm exam. Kasi pag di nakatake ng exam, ito tinanong ko si Dean, Dean, paano pag di nakatake ng exam? Pwede pa mag-take ng exam hanggang next week. Allowance time natin hanggang next week. Pero pag masyadong matagal na example, 2 weeks after magte-take ka ng exam, kasi lahat naman pinapayagan mag-take ng exam kahit walang permit. So no excuses pa bakit hindi magte-take ng exam. Kasi kahit walang permit, pinapatake ko ng exam. Ngayon, pag di nakatake ng exam, midterm for example, tapos inaabot ng 2 week, ina-apply na namin yung special exam. So, tinanong ko talaga kay Dean to kasi sa college, ganun sa college na, sa undergrad. Pag di nakatake ng exam, mag-special exam. Pag masyadong matagal na special exam sila. May bayad siyang 300 pesos. Kaya kayo guys, you take the exam on time. Kahit walang permit naman, okay lang naman yan. Ngayon, pag masyadong matagal na, edi mag-apply na yung special exam fee, may bayad siyang 300 pesos. Okay, para may question si okay. Yes. Permit, you will just email the registrar. Ina-email na naman sila, I will give you the email address. Or, padrop nga yung mga dito, mga nakapag-secure ng permit, ng midterm permit, padrop yung email address sa ating group chat para magamit ng mga late enrollees dito. Soft copy lang naman ang kinukuha ko. Soft copy ang binibigyan ng registrar sa inyo. Ilatag nyo lang sa i-drop nyo lang sa ating GC yung mga permit. Okay, so it's 11:35, so we have to end this one. So with that one, yes, sir, welcomes Miss Charlene. With that one, guys, I'm going to end this and thank you for attending the classes. Bye, everyone. See you around. Thank you po, Doc. Thank you, Doc. Thank you so much. Po, Doc. Have a good one. Thank you po. Thank you, Doc.